SL8 day 86. Good day mga ka-agri. Nakatatapos natin na magpa-ani ng ating SL8. Nauna na sa US88 dahil hindi siya pwedeng pagsabayin. So bigyan lang kita ng mabilis na update ka-agri. Itutok ko doon sa pinaggigan. So ka-agri, ito yung pinaggigan natin ng SL8. Ito ay 0.6 hectare at nakaani tayo ng 101 kabans na nag-average na 58 kilos, 58.5 to be exact per kaban. So kung i-convert natin yon ka-agri, nasa 170 siya kabans per hectare, or kung metric tons naman ay nasa 10 metric tons per hectare. So malayo pa rin sa maximum yield pero mataas na tayo ka-agri sa average. Yay! Achieve ka-agri. So ngayon naman ay isusunod yung ating US88 at ganito na yung kalagayan ng ating US88. Mapapansin mo lang ka-agri, no? May hindi pantay-pantay yung pagkakahinog niya. Pahinog na, may mga berde pa. Ayan o. Ito yung mga berdeng bunga, no? At ito naman yung mga hinog na o papahinog na. So mapapansin mo rin hindi masyado naglaman yung mga batok niya. Hindi natin to in-spray ng foliar fertilizer dun sa panghuli natin, no? Yung nilagyan natin ng foliar fungicide. Pero wala na siyang foliar fertilizer ka-agri. So hindi naglaman yung mga batok niya. Sayang din ka-agri, ano. So sa susunod siguro yun yung isa sa mga improvement na dapat natin gawin. Akala ko makukuha na siya nung huli natin lagay ng potassium 0060, no? So pero makikita mo meron naman ding konting laman pero hindi siya malintog. So yan ka-agri, maganda rin siyang tingnan. Hindi lang natin to repair kaagad, lalo na yung sa part na yun, hanggat hindi na re-repair yung katabi natin. So hihintayin pa natin na ani yung ating katabi. Pero tingnan mo ka-agri, oh, ganda rin ng bunga ng US88. Impressive, ganda talaga, no? So siguro lang dahil nga day 29 na siya sa punlaan nung mailipat tanim, no, ay hindi na siya nagsabay-sabay ng labas.
yung mga suwi niya hindi na sabay-sabay na naglabas ng bunga. So kaya merong berde, merong reddish na, may mature na gaya nito, no? So anyway, ito yung lupa natin. Wala na rin tubig, no? Pero malamig pa rin. So hindi na yan masasaktan. Last na patubig na natin ka-agri. So yun na lang ang ating kalagayan ka-agri. Maghihintay na lamang po tayo. So target achieved. Yahoo! Salamat sa Lord sa kanyang kabutihan. At ganito rin ka-agri ang panahon. Summertime pero umambon. Ayan ang ating kalagayan ka-agri. Demo farm ng Department of Agriculture. Ganda rin ka-agri, oh. Hindi lang natin alam kung anong variety ito, kung inbreed o hybrid. Ito naman yung Longping. Kaganda rin ang laman, oh, ka-agri. Longping. Ito naman yung US 88. Agri, inaani na yung SL7 sa tabi natin. Ayan, oh, ganda. At doon dalawa yung limaw, no? Dalawa yung reaper na nag-aani. At doon malaki na, marami na silang naaani. So i-update kita mamaya kung ilan ang inaani ng tabi natin ng SL7. Ayan, abangan. Ka-agri, na ani na ngayon yung SL7 na katabi natin. Ang naiwan na lang ay yung US 88. Yan, sa gawing kanan, ano? So ito na yung itsura niya ngayon. At yung pagpapahinog nito, 2 araw na lang. Tapos aanihin na siya. Verde pa yung dahon, ka-agri, ano? Yan, no? So bali ang ani nito ay 92 days after transplant, no? Ganyan yung itsura niya, ka-agri. Yung SL7 ay kinuha ng SL Agritech at dadalhin doon sa planta sa Talavera. Ayan, ka-agri, yung inani, napakarami, oh. Kuhanin natin yung detalye mamaya. Wait lang. Ka-agri, 402 ang inani nung SL7. Mahigit 2 hektarya. Ganda ng ani, ka-agri. 402, halos 200 yata 1 hektarya. Ang ganda. Sigurado hindi din bababa ng, siguro mga nasa around 60 kilos per bag. Ganun, ka-agri. Yun. So tingnan din natin yung, abangan natin, ka-agri, yung US 88. Ka-agri, nandito tayo sa bukid at pinapaani na yung SL8. Ito na yung ating inabangan. So far may tumutulo na 26 kabans. Pag itong area na to nakakuha ng 45, ka-agri, magandaan talaga. Maliit lang tong area na to, eh. Agri, ito na yung araw ng pagpapa-repair natin sa ating US 88. Actually day 95, ka-agri. At medyo pagka pinagtagal pa natin to, humihilig pagka humangin sa hapon at may kasamang ulan, baka dumapa. So ayan, oh, medyo humilig yung palay. Ayan. Ayan na, gumagawa siya ng daan. Ayan yung reaper.
So far ka-agri ay meron na tayong 48 kabans. Tuloy lang. Ka-agri, masinsin yung mga kinaban natin, no? Ipakita ko sa iyo yung yung pagitan ng mga tanim natin. Ito, oh. Yung sa yung sa pagitan niya nasa halos 15, no? Pero yung atras nila mahigit nasa halos 30. Ayan, o, malalayo yung atras sa pagtatanim. At tinan mo ka-agri, oh, malalayo ng pagitan. Ayan, o, ito, tinan mo, ganyan kalayo, oh. 710, 740 di 30 ang pagitan niya. Kalayo ka-agri, oh. Tinan mo yung pagitan niya, oh. Pero yung tabi niya, ayan, oh, magka 15 tama. So kaya lang yung pero tignan mo yung uhay niya, oh, mahaba. So tsaka tumangkad talaga siya. Pero kung yung sablay tayo, ang layo ng pagitan. So hintayin natin ka-agri yung pagtulo ng ani mamaya. Agri, natapos na yung ating anihin dun sa ating US88. At ang lumabas ay 313 kabans lahat-lahat. So pag dinivide natin yan sa 1.8 hectares ay 173 kabans per hectare yung lumabas. So mas mataas siya ng bahagya doon sa SL8 natin na lumalabas lang na 170 kabans per hectare. Ngayon lang yung timbang na lang, doon na lang magkakaalam. Di pa natin alam yung timbang ka-agri. So mamaya ay antabayan na natin, tingnan natin kung ilang tons per hectare naman yung kakalabasan niya. So yung ating SL8 ay nasa 10 tons per hectare ka-agri. So yun, antabayanan. Thank you ka-agri. Last elf na to. Sa dalawang elf yung pinaglagyan dun sa ibebenta nating US88. So may iniwan tayong pagkain ng pamilya. So yung iba binenta na natin. So mamaya malalaman natin kung ilan ang average na timbang per bag. Yung ating SL8 nasa 58.5 kilos per kaban. Ito ilang kaya ka-agri? US88 daw, since mas mahaba yung butil niya, less dense, ibig sabihin mas mababa ang timbang over volume. So isang bag mas mababa raw ang timbang. So that remains to be seen. Abangan. Beautiful sunset.